Ngayong araw nga mga par, samahan niyo ako at papasyalan ko yung kabilang pwesto namin. Nag-helmet na nga muna ako para safety first. Sobrang bigat nga pala ng helmet na yan kaya minsan sumasakit yung ulo ko. Parang kailangan ko na yata ma-sponsoran ng bagong carbon na helmet. Matagal-tagal na nga din pala akong hindi nakakapasyal dito sa kabila naming pwesto. Gawa nga ng ginagawa kasi yung mga kalsada dito sa amin. Parang isang buwan na nga mahigit nung huli akong nagpunta dito. At saka ngayon ko nga lang din pala nagamit tong motor ko. Gawa nga ng nagbabagyo at nagbabahan itong mga nakakaraang linggo. Pagkalipas nga ng 15 minutes at 20 steps ay nakarating na din tayo dito sa kabila naming pwesto. Sakto nga yung dating ko, meron agad nagpupundo. Minsan kasi pag ganitong oras wala pa masyado nagpupundo. Meron nga din dumating na isang tray. Bihira nga lang pala yung ganito kasi halos lahat ng mga suki naming palaisdaan nakapag-harvest na sila. Usually kasi ngayon piraso na lang yung dumadating, pinakamarami na siguro yung 5 kilo. Eto na nga pala yung napamili namin simula kaninang umaga. Talo inip nga pala dito pag hindi ka marunong magantay. Medyo mas better pa nga yung dating ng alimango ngayon kung ikukumpara ko sa nakaraang taon. Nung nakaraang taon kasi halos matulog at tumambay na lang kami dito sa sobrang tumal ng alimango. Yung mga maluluwag nga pala na tali na yan ay tataligan ulit namin para hindi sila magsipitan. It's either nga na ma-reject o mamatay pag nagkasipitan sila. Pagka nga kasi nagkulang ng 2 galamay o matanggalan ng isang sipit, malaki na yung mababawas sa price nila. Masiselan nga kasi yung mga inchik pagdating sa quality ng alimango. Kung ano-ano pa ang ritual yung ginagawa nila pag nagsasizing sila ng alimango. Minsan hindi mo maiintindihan kung trippings na lang ba yung ginagawa nila. Pagkatapos nga naming mamangaw, isinlansan ko na dito yung mga natapos naming itali. Medyo mainit kasi kaya oras na para paliguan sila. Tubig tabang nga lang pala yung ginagamit namin. Pag kailangan nyo nga pala ng alimango, huwag kayong mahihiyang magtanong sa akin. Huwag nga lang po hollow blocks yung hanapin nyo sa akin. Eto na nga pala yung mga pinagtatali namin kanina. Maganda nga yung ganyan, binubuhusan ng tubig para malamigan sila. Halos ilang oras pa din kasi yung aantayin bago sila makuha. Medyo matagal-tagal nga din pala kami nagantay bago may dumating ulit. Halos magdadalawang oras din yata yun. Nakausap ko nga si kuya, halos magdadalawang buwan pa lang daw siyang nanghuhuli ng alimango. Welder nga pala yung trabaho niya dati sa Manila. Pabalik na nga pala ako sa garahe at marami pa din kaming gagawin. Ganito pala sa negosyo, kailangan worth it yung bawat oras mo. Akala ko kasi dati pag may business ka, petiks na lang. Pagka-graduate ko nga ng college, hindi na ako pinagtrabaho ng mga magulang ko. Pinag-focus na nga lang nila ako sa negosyo namin. Sarap nga yung walang among nag-uutos sa'yo. Kaso doble lang yung pagod mo. Medyo mainit nga pala kaya napadaan ako dito sa bilihan ng buko. Sobra sarap nga ng buko juice dito, lalong-lalo na yung toge nila. Lagi nga ako nabili dito pagka uuwi na ako. Pagdating ko nga dito sa garahe, nilinis ko agad tong motor ko. Medyo naputik at nalusa kasi kanina. Hanggang dito na nga lang pala mga par at maglilinis muna ako. Salamat nga pala sa pagsama sa akin mga par.